nyo ba na kapag naputol ang buntot ng butiki, ito'y tumutubo ulit? Ang mga lizard o mga butiki ay may ability na tinatawag na autotomy. Ito yung kakayahan nilang i-self-amputate yung kanilang buntot. Ito din yung kanilang defense mechanism laban sa mga predators at threats. Ang halamang makahiya, totoo rin bang nahihiya? Kaya tumitiklop kapag nahawakan? Ang totoo, walang emosyon ang mga halaman. Nagkakaroon ng electrical signal na mabilis na dumadaan sa halaman. Eh ang langit, ang tunay palang kulay, violet? Ang ilaw na nanggagaling sa araw ay nagta-travel papunta sa Earth in waveform. Red ang may pinakamahabang wavelength at violet naman ang may pinakamaikli. Maaaring mas maraming blue light ang nilalabas ng araw kesa sa violet light. Pangalawa, nag-a-absorb ang upper atmosphere natin ng violet light bago pa ito makarating sa atin. At pangatlo, ang mata natin ay mas sensitive sa blue kesa sa violet. Ilan lamang yan sa mga paliwanag ng content creator na ito na nakikilala sa kanyang mga patrivia sa science. Siya ang 24 anyos na si Lance. This is Lance! Lance na mula sa acronym ng kanyang pangalan na Luis Ann Nagal. Alam niyo ba kung anong deadliest animal sa buong mundo? Huwag na raw magtaka kung bakit karamihan sa kanyang content tungkol sa mga hayop. Si Lance kasi, 5th-year veterinary student mula sa Cavite State University. Karamihan sa mga animal bites ay nangyayari kapag hindi tama yung pag-approach nating mga tao. Isa sa mga una niyang video na nag-viral ang kanyang vlog tungkol sa stray dogs. Pinakilala ko po sa kanila sino ba yung mga CVSC dogs and they're very friendly po kasi. I think nag-click din siya kasi ang audience po that time is yung the student din within our campus. Hindi ko po na-expect na papanoorin po siya ng mga kaibigan ko, family. So, sobrang natutuwa din po ako kapag naririnig ko na, uy, pinapanood ka ng anak ko. Lagi ko pong sinasabi na dapat safe sa kabataan yung mga contents natin. Si Lance, achiever sa eskwela. Bukod sa pagiging scholar, swimmer-athlete din. Lahat ng kanyang pagsisikap, alay daw niya sa kanyang amang OFW. Lumaki po ako na hindi namin siya kasama kasi marami din pong nagsasabi na, baka pag nag-start ka content creation, ganyan, kalimutan mo na yung pag-aaral mo. Yung pag-aaral po talaga is sobrang big deal siya para sa akin. Sorba na lang yung eagerness ko na makapagtapos ako and to always do better, to always make them happy, to always remind them na mahal ko sila, na parang kahit na mabigyan ako ng pagkakataon, pumili ulit ng magulang sila at sila pa rin yung pipiliin ko. Nitong nakaraang taon lang, nagsimulang mag-content si Lance sa mga nagtataka kung paano niya nagagawang pagsabayin ang pag-aaral at paggawa ng reels. Meron daw siyang katuwang. Walang iba kundi ang content creator din na si Chris Emmanuel o mas kilala bilang Keds Art na kanyang boyfriend. Behind Lance success is Keds Art po, and siya po yung nagturo sa akin kung paano mag-edit, paano lahat yung processes, step by step ng content creation. Content creator po talaga ako before. Sobrang halaga po talaga na educational content ngayon. Kasi yun nga po, sobrang kalat ngayon ng misinformation. Naisip po namin, what if isa kami sa mga magkalat ng mga totoong bagay? At dahil bawal mamali sa kanyang mga patrivia, mabusisi raw si Lance pagdating sa fact-checking. Partially, may alam po na ako dun sa sagot. So, i-research ko po siya. Minsan double check ko po dun sa professor. Double checking din po online sa credible sources. Parang gano'n. Kasi nandun din naman lahat. Pero you have to know kung saan ka pupuntang websites na tama. Pero minsan na rin siyang may kinaharap na issue tungkol sa tinatawag na toxic positivity. Katulad nung gumawa siya ng vlog sa kasagsagan ng oil crisis, bunsod ng gyera sa Middle East. Kinuha po namin yun kasi gusto ko rin sanang i-correlate siya sa buhay. Parang gano'n. So, parang naging insensitive po ako dun sa part na yun kasi medyo na-lost track ako na it's a political issue. Titake ko na din yung chance para mag-sorry and I deeply acknowledge my mistake. Pero kamakailan lang, naging paksa ulit siya online. Sa pagkakataong ito naman, pinupuri siya sa kanyang educational at wholesome content. In order to be successful,
you have to take good care of yourself too. Pero ito'y matapos siyang ikumpara sa ibang content creators. Let's stop comparing a person to other person. Hindi ko po gusto na i-up niyo po ako habang binababa po yung iba. So, nasasaktan po ako dun sa mga ganong bagay and hindi rin po siya maganda. This is last! Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, isa sa 5 Pinoy na edad 10 hanggang 64 hirap umunawa sa kanilang mga nababasa. Ibig sabihin, marami sa ating mga kababayan may problema sa reading comprehension. Samantala, ayon naman sa datos na inilabas ng digital company na Kipios nung nakaraang taon, tinatayang nasa 98 million na mga Pilipino ang gumagamit ng social media o katumbas ng mahigit 83% ng kabuuan nating populasyon. Kaya't importante na ang klase ng content na kanilang nababasa hindi lang nakakaaliw, kundi nakakadagdag din sa kanilang kaalaman at pag-intindi sa kanilang nababasa. Karamihan ng mga iguana dito hindi takot sa mga tao. Isa pa sa mga umuusbong na educational content creator ngayon, ang lalaking ito na laging may patch sa ilong, konyo magsalita at may dating. Narito tayo sa Paki, Laguna, bahagi ng Sierra Madre, para i-document ang pag-aabuso at paninira sa ating kalikasan. Ang isa sa pinakapumatok niyang reels, ang kanyang animal encounters abroad. Ang hayop na to ay kumakain ng sariling niya. Ito nga pala ang giant Galapagos tortoise. And actually, siya ang hero ng buong forest dito. Santa Rosa, Galapagos. Kagaya na lang ng kanyang travel vlog sa Galapagos Island sa Ecuador sa South America. I went to Galapagos last time. Ito yung biodiversity hub talaga. Makita mo in real life yung mga nangyayari sa ecosystems and how animals interact with people. Yung mga hayop doon ay actually sobrang close sa mga tao. Sa pag-travel ko sa buong Latin America, na-realize ko na ang mga tao doon, ang tingin nila sa mga hayop ay part lang ng community. Dito, nag-ala Kuya Kim siya sa pagbibigay ng trivia tungkol sa tortoises, Sila ang pinaka-importanting gardener ng island. mga iguana, Look at this. I can get this close. Dito sa mga estero na to, palingoy-langoy lang sila nang walang pakialam sa mga tao. at sea lions na malayang nakakalangoy doon sa mga estero. Dito sa Galapagos, hindi takot sa tao ang mga hayop. Pagkus, ang mga tao ang takot sa mga hayop. Bakit nga ba? Well, nangangagat yung mga yan. Kung akala ng iba, estudyante pa siya, sa totoo lang daw, siya'y 30 na. Siya si Lark Andrew o Larkington sa kanyang followers. BS Chemistry graduate ng University of the Philippines sa Diliman. Ang niche ko is science and history with a bit traveling around the world. More on science kasi isa akong scientist. Sa active volcano pa rin ito. Kaya itong mga tipak ng bato ito ay actually mga lava. Ang ating layunin ay gawing mainstream ang science and mathematics. These days kasi hindi na masyadong visible sa and available sa mga kabataan itong science and STEM subjects. Pampaco Park ay dating sementeryo ng mga mayayamang Kastila noong mga panahon yun. Mahalaga rin mag-travel sa loob ng Pilipinas. Ang goal ko is ma-compare how Philippine sphere compares to the world. Kasi ibang bansa, nature and progress, they work together. Sa atin, progress-focused tayo, which is sad to see para sa akin. Noon pa man, hilig na raw ni Lark ang science. Suki nga raw siya dati sa mga quiz bee. Nung high school ako, sobrang bida-bida ako noon, genius, tapos introvert. Ano mga typical mga nerd ng mga aral talaga. Top! Lagi! At wag ka, kabisado rin daw niya ang scientific names ng mga bagay, prutas at hayop. Pasample nga, Lark. Bigas o Rhiza sativa. Tapos yung mga papaya niya na, Carica papaya. Pterocarpus indicus, yung mga nara natin. Gallus domesticus, manok. My most interesting topics always start with a curiosity. Hindi pwedeng you just produce content. So ang role namin ngayon is ma-transform ang napakahirap na context papunta sa more digestible and fast-paced na form
na mas madaling makuha, lalo ng kabataan. Para sa mga nagtatanong kung bakit may twang at panay English si Lark sa kanyang vlogs, online English tutor daw kasi siya para sa Russian students. Kindergarten teacher ako sa mga bata na hindi pa marunong magsalita ng English. Pagkakausap ka ng mga bata, kailangan tunod cartoon ka. Eh yung iyong nose patch, para saan ba yan, Lark? Nag-start siya as a practical and medical purpose talaga. Ginagay ko dito, for fun na lang talaga. Dahil din sa kanyang viral post, may brands na rin na nakikipag-collab daw sa kanya. Eh Lark, wala ka bang balak mag-artista? I've been offered to host several shows, but I'm still weighing my options right now kasi ang ultimate goal ko, mabalik ang 90s na mga shows natin on TV. Ngayon, alam mo na. Para sa mga kabataan, focus lang tayo sa pag-aral. Pag nandiyan ang curiosity mo, mas marami kang bagay na matutuklasan. Alam mo ba na ang pinakamalaking bulaklak sa mundo ay matatagpuan din sa Pilipinas? Ito ay ang Rafflesia arnoldi. Sana ma-inspire din po yung ibang tao na mag-educational content. Kasi mas maganda na mapanood din natin on social media. May matututunan tayo, may makukuha tayo. Doom scrolling ang tawag sa one to sawa niyong pagtitig sa inyong social media accounts. Brain rot naman ang epekto nito. Humihina ang utak, pati na ng inyong attention, concentration, at critical thinking o analysis. Kapag nakuha mo yung mga gusto mo, it is God's direction. Pero kapag hindi mo nakuha yung mga gusto mo, it is God's protection. Pero kapag ang pinanood nyo o tinutukan, makabuluhang mga impormasyon, Hindi tayo against sa progress at pag-unlad. Subalit at the cost of our kalikasan and kasaysayan, marahil kailangan pagpag-isipan. basta't hindi peke, mahahasa ang utak at matututo at hindi titigil na matuto. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.